Okay, try naman nating mag-moving load analysis sa STAT. Okay, so i-try natin tong problem na to kung pareho ba sila ng results ni STAT. So, gagamitin ko tong book ni Ferdinand Singer and Andrew Peitel, Strength of Material 4th edition. And ito yung problem. So, problem 453. A truck with axle load of 40 kN and 60 kN on wheelbase of 5 meter rolls across a 10-meter span. Compute the maximum bending moment and the maximum shearing force. Okay, so punta na tayo sa stud. Okay, so punta tayo sa stud. So click ka new project. Okay, so plain lang tayo since plain analysis lang tayo. So problem 453. Okay, so problem 453. Ano ba nilagay? Problem 453. Okay, so ang units natin is meter kilonewton. Okay, as per dun sa book, meter and kilonewton. Then i-save natin yung stud model natin, no? So actually nag-create na ako ng folder para doon. So moving loads, then stud model. So diyan ko i-save 'yon. Ayun, so, moving loads, stud model. Then click OK. So units natin is meter kilonewton. Okay, then click next and click finish. Okay, i-close ko na lang to. Okay. Then yung first point natin, which is 0. Ayun. Okay, and yung second point natin is 10 meter going X. So sabi sa problem kasi 10 meter span. Okay, yung beam. So i-type ko dito 10. Ayun. Okay na. Okay, dalawa na yung nodes ko. Then connect ko yan. Geometry, add beam from point to point. Okay, click dito. Then, yan, punta ka doon. Okay, mas maganda i-set up natin to sa front view. Okay, so ngayon dito sa stud, kailangan mo na para mag-success yung analysis, kailangan mo mag-define ng initial section nung beam mo. So punta ka sa general page, property, then punta ka dito sa define. So rectangle, so let's say 0.3 by 0.2. Okay, so in-assume ko lang yan. So click add, close. Then i-assign natin ngayon dito sa beam na to. So click assign, click yes. Ngayon, lagyan natin ang support. Punta tayo sa support page, then click create. So pinned lang tayo. Okay, click add. So select nyo itong S2 support, then select nyo yung dalawang nodes, then click make sure assign to selected nodes, click assign, click yes. Ayan. Okay, so ngayon i-define na natin yung moving load natin. So punta ka dito sa general page and load and definition subpage. So punta ka dito sa definitions, then vehicle definitions. So click add. So ito na yon. So meron na dito actually ASH to automatic vehicle loading. So i-select mo lang. Kaya lang hindi yan yung susut doon sa problem natin. No? So pwede rin yung file input. Okay? Pero ito yung magsusut sa input natin, yung define load. So vehicle type, reference 1, load natin is 60 and 40. And yung spacing natin is 5 meters, yung wheelbase. So balik tayo sa problem, 60, 40, then 5. Okay, dito kasi sa problem, mag-move siya papunta ron yung pakaliwa. Okay? And yung 60 load niya nandito. Kaya yung 40 na. Binaligtad ko lang sa stud para positive yung movement ko. Para hindi ako gumamit ng any negative movement. So yung 60, nilagay ko dito sa likod. Sa left side, yan yung 40 nilagay ko sa right side. Okay, anyway, makikita natin yung graphically later. Okay? So, balik tayo sa stud. 60, 40, then 5 meters. So,
since dalawa lang yung gulong natin, no, kaya i-set mo lang yung width sa 0. Pero kung apat yung gulong mo, then may pair loading ka, so pwede mong lagyan ng width. Anyway, as per our problem, dalawa lang yung wheel natin. Okay? So, click add and close. So, na-define na natin yung vehicle. So, ngayon, punta tayo dito sa load cases details. Okay? Then, click add. Then, punta ka dito sa load generation. Ngayon, ang tanong dyan, listad, number of loads to be generated. So, depende sa'yo, depende sa user kung ilan. Pero para ma-determine mo, kailangan mong i-decide kung ganong distance mag-move uh, yung yung vehicle mo. Let's say every 1 meter, every 0.5 or so on. So mag-assume lang ako ng 0.25. Okay? So magmo-move yung vehicle ng every 0.25. Okay? So okay, ito yung calculator ko. I-close ko muna to. Ayan, then calculate. So 10 meters itong beam natin. Okay, tools. Okay, so 10 meters. Pero yung wheelbase distance natin is 5 meters, no? So may matitira ka pang 5. So ibig sabihin, 5 meters na lang yung natitirang total distance na mag-move yung vehicle mo. So ngayon, sa 10, yung total length ng beam, minus mo yung 5 meter na wheelbase. So 5. So 5 meter na lang yung range na gagalawan ng vehicle. Ngayon, i-divide natin yan sa every 0.25 na movement ng vehicle. So 20. So actually, dapat divide mo din, may plus 1 ka pa para doon sa last point. So plus 1. So total number of loads to be generated, so 21. Okay? So punta tayo dito sa load cases details. Click add. Then load generation, type 21. Then click add and close. Okay? Ngayon, select mo tong generate load. So click add. Then increment 0.25. Okay, initial position natin 0 since 0 yung first nasa 0 yung first point natin, no? Unless nasa ibang location to, so mag-iba ka rin ng coordinate values dito. Okay, ito namang range tsaka say range. So let's say applicable din kasi yung moving load dito kahit na naka-slant yung member mo. Let's say yung ramp. Let's say kung naka-ramp yan and yung difference between lower level and upper level, let's say 2 meters, o pwede mong i-type 2. Okay, but since flat lang yung surface natin, so none tayo. Pwede rin yung Y range 0 or none. So anyway, none na lang yung gagamitin natin. Okay, then 0.25 yung movement niya. So click add, then close. Ayun na. Okay, ayun na yung loads natin. Kaya lang hindi pa yan visible kasi kailangan natin mag-run analysis. So ngayon, hindi ka pwede dumiretso ng analyze agad. Kailangan mong mag-add nung run analysis command. So punta ka dito sa analysis print. Ayan. Okay, then click mo lang dito add. Ayun, so nakita mo pumasok na dito yung perform analysis commands. Click close. Ngayon, pwede na natin i-analyze yan. Punta ka dito sa analyze, run analysis, click save. Ayun, 0 errors, warnings, and 0 notes. So, click done. Okay. Nasaan na yung loads natin, no? Punta ka dito sa general. Punta ka sa load and definition. Then, click mo to. Ayun, yun yung load natin. So, sobrang laki. Right click, labels, scales, apply immediately. Point force. Oh, yan. Okay, then i-turn on lang natin yung values. Right click, labels. Ito, load values. Okay, click apply. Yun yung load natin. Then naggagalaw yan. Okay, so click mo to. Then ini-scroll ko lang yung mouse ko.
Ayan, no? Ganyan nagmo-move ah, yung load. Ayan. Okay? Ayan. So, punta tayo ng post-processing. Then, click OK. Ayan yung deflection niya. I-turn on natin yung load diagram. No? Ayan. Then, ito. Ayan. So, oops. Load 2. Then, scroll natin. Ayan. Okay. Exaggerate natin yung behavior. Okay. Ayan. So, ganyan. Okay. Yun. So, okay. Kung moment, turn on mo yung bending Z, then punta ka dito sa results, then view value, beam results, bending maximum. So, click annotate, close, then balik tayo dito, scroll natin. Ayan. So, sa initial position ng vehicle, so 100.03 kilonewton yung moment. So habang minumove mo yan, nagbabago yung values nung moment plus yung location din, nagche-change. Ayun. Ayan. Okay. So 156, 145. Pero based dun sa problem, ang maximum is 160. Ang sagot niya is 160 kilonewton meter. Okay, so double click natin to. Double click, punta ka dito sa shear and bending. Then, so nasa load 17 yon. Okay, so yun yung 160. Yun yung sagot, yung 160 kilonewton meter. Then yung location niya is 4 meter. So from this point, so nandun yung location ng maximum moment. Okay, 160 kilonewton meter, then 4 meter. Okay, so ito yun. So 160 kilonewton meter. Okay. Okay, kung shear naman, shear diagram natin. Okay, punta tayo dito sa report. Then, view value, results view value. Results, shear maximum, annotate. So, ini-scroll ko lang yung mouse ko, no? Ayun, so habang okay, nagmo-move yung vehicle, mag-change din yung location ng maximum shear. Okay? Ayun, so makikita nyo yung maximum shear is 79.99. Okay? So which doon sa problem, ang sagot is 80. So for some reason, merong mga around like approximate calculation si study inside, so hindi mo siya pwedeng eksaktong 80 kasi minsan may magkakaroon ng mathematical error, but anyway, 79.99 compared to 80, negligible naman yung difference. Okay, so ayun. Anyway, try din natin ipakita yung deflection. Okay, then result, then view value, beam results, displacement, annotate, close. Okay, yan. Okay, yung deflection mo depende dun sa size ng beam mo, no? So nag-assume lang tayo ng 0.3 by 0.2. So of course, pag nilagyan mo yung section mo, lilit itong deflection. Okay, so yun ang application ng moving load sa STAAD and kung paano mo siya gagawin yung modeling and yung analysis. Okay, so thank you and see you for more videos.